Usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. PRO7 Action Files. Mga panghitabong naglambikit sa katawan. Gihatagan ng aksyon o kasulbaran sa kapulisan. PRO7 Action Files. Base sa talaan sa Police Regional Office 7. Nakakasong panayong isuway at taganong katinawan. Pinaagid ng maong tulumanon. PRO7 Action Files. Abang kaninyo sa Police Regional Office 7 o NTV CCTN. PRO7 Action Files. May hapon kinatong tanan, kumusta? Welcome sa atong programa ang PRO7 Action Files. Nya kini gihapon yung ubos nga lagad Dennis Rigner Tabar mo'y makig-uban kaninyo hangtod ta sa alas 3 karong hapuna. Nya sama sa gihapon may gala magisgot sa kita sa mga kalihukan sa atong kapulisan, dili lang dinhi sa dakbayan sa Sugbo, lalawigan sa Sugbo kundi sa tibuok Region 7. Nya karong hapuna ato nadto na tay duha ka mga bisita. Apan sa dili pa ang ato ang partner usab nining atong programa tungod kay matud pa naglaing lawas unya grabe ang kabisi no ni Lieutenant Colonel Maria Aurora Lagari Rayos mo na nga karong hapuna ato'y kauban ang iyang backup usab no mo ni backup in kaso gwa si Ma'am Rayos siya mo'y ato dayong partner mga igala usa gyapon ni kapulis apan mas nailhan ni siya sa pangan nga Boy Maksoy. Sir, mayong hapon. Mayong hapon, Sir Dennis. Mayong hapon, mga nanay, tatay, undo, inday, ate, kuya, ma'ams and sirs, nga naglantaw karon sa tuaring programa, Sir Dennis, PRO7 Action Files. Adlaw karon nga Miyerkules, Hunyo 11, tuig 2025. Pasensya kayo nga ako'y makikuban kaninyo karon, no? Tungod kay busy kayo ato inahan nga si Ma'am Rayo. So, aguhan ta lang sa Sir Dennis, nga kita lang sa magpartner karon. My name is Boy Maksoy. Mayong hapon ka na tanan. Okay. Nya karong hapon na may gala doon tay duha ka mga bisita apan ang usa ka bisita to mga paingon na nalangan lang gamay tungod kay nikalit og bundak ang kusog kay uwan nya og nagdami ngani naglakaw di siya nagtaas siya sakyanan pero di kay malikayan mo traffic magina tinuod na no kay maginahinay naman nagdagan ang mga sakyanan sa bibina og kusog kay uwan bag-o lang ganini undang kaganina pero papadong na ko dire kay nagbiyahe masab ko pero yung kusugas uwan mga igala no ni bundak ang kusog nga uwan mo na nga ang ato ang usa ka bisita karon murag malangay-langay gamay pero ni ana ang ato ang usa ka bisita nga gikan ray noon ni siya sa Dakbayan sa Mandawi no sa Mandawi City Police Office mga igala. Nya ato na ni bisita kaniadto dihang naasahan pa ni siya sa Negros pero karon nanade siya sa Mandawi mga igala. Sa Cebu City ni Sir Dennis. Ano sa Cebu City? Sa Mandawi pero karon sa Cebu City. Cebu City na po. Yeah, sa Cebu City mga igala sa Cebu City Police Office no. Yes. Siya maoy hippie karon diya sa Station 2 no. Wala ang kundili si Major Mark Eric Papong. Sir, mayong hapon. Sir, mayong hapon sir. Mayong hapon sa tanan natong viewers sa Pro7 Action Files. Mayong hapon sa tanan. Unya Station 2. Asa to ng Station 2? Sir, ang Station 2 sir is located sa Abiliana Police Station sir. Katong doon lang mismo sa Police Regional Office 7 nato sir. Atbang. Yes sir. Amo ni Puente Police Station kaniadto. Yes sir, kaniadto sir. Oh, nya karon Abiliana na. Sa Abiliana na sir. Okay, naamo ni sa kilid gyud siya sa kuan Boy Maksoy kana ganing gym sana Cebu City CCS Sports. Yes, Cebu City Sports. Cebu City Sports Center or Complex no. So mo na nga Abiliana ni siya. So Station 2, mo na Station 2 kaniadto nga nas Puente nahimutang no. Unya duha. Sa ako nagkaingon duha ni sila kabuok apan pa maabot si Major Maui Arcilla no. Siya maoy hippie sa Liluan Municipal Police Station apan nagpaingon pa kuno diri ning mga orasa. Okay? So Station 2 no. Asa man ning pilam ni ka barangay ang naglangko man ni sir? Ang under sa police station to nga EUR is unom ka barangays na siya diha sir. So ang under sa atong EUR is Barangay Sambag 1, Sambag 2, Barangay Cogon Ramos, Santa Cruz, Capitol Site and Barangay Kaputaw. Puro mga dagko sad no? Yes sir, dako. Kay kana lang Kaputaw kanang Capitol Site.
dako na, no? Yes, sir. Samot na nang sa Bag-Unog, sa Madog, Sir Des. Oo. Yung pinakadaghan sa voting population, Sir, di ba? Kamputaw. Kamputaw. Ang Kamputaw, Sa daghan under ni sa atong Kamputaw. AR. Oh. Pila man ni tanan? Pila man ni kabuting population or population gyud tanan ninyo hang imong area unong ka barangay? Naana sa 50,000 plus ang population nato diya, sir. Sa unong ka barangay. Yes, sir. Tapos kung atong ikuan sa transient population, maabot na siya og 250,000 plus, sir. Kanang mga magtrabaho nga na diya sa atong area ba? Oo, nga na puyo diha. Nag-boarding Okay. house. Okay, kining mga area ha. Naamon sa mga kuan na ni, mga establishment pod. Yes, no? sir. Samot na diri may Kaputhaw, no? Kanang sa Kapitol. Cogon Ramos. Cogon Ramos kana naa diha ang mga establishment usab. Mo na daghan kay mga namuyo diha lubang mga boarding house lang. Yes, sir. Di ba? Nagawas po na Sir Des, na po na dakong eskwelahan diha. Mao na nga ubay-ubay gyud ang mga namuyo diha. Kaya Oo. nga Biliana diha, National School, naaman po na diha. Abiliana ang si inyo sa Rimon. Cebu Normal University. Station 1 na, sir. Station 1 no? Yes, sir. Ang si inyo no. Yes, sir. Wa kay unsa may mga eskwelahan nga under nimo? Kuan, sir, kaning sa Southwestern University, sir. Southway. Yes, sir. Ay mo na Southwestern. Yes, sir. Oh, yan na Southwestern, no? Oh, sige. So, mao na mo break ta kajot, no? Mo break ta kajot kaya ato pasudlo nga to ang hipi sa Liloan Police Station. No, usa lang ka commercial break kay niabot na ang ato ang usa ka bisita mahigala. Please stand by. PRO7 Action Files. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! PRO7 Action Files. Sige, balik sa to ang programa Miguel sa kunang gisaad ninyo nga mobalik pidayon usa ra ka commercial no kay niabot ang ato ang bisita. Mas nindot kay kompleto na gyud Sir Des. O kompleto na, Oo. no? Ang ato ang laing bisita, ako nang gikaingon kaganina, gikan ni sa Liloan Municipal Police Station. Siya mo Chief of Police sa Liloan Police Station nga sakop ni sa 5th District mga igala, wala en kundili si Major Maui Arcilia. Sir, magandang hapon. Isang magandang hapon po sa ating lahat at sa mga tagapanood ng CCTN. Itong yung camera mo, sir. Oh, Apo. Oh. So, okay. So, Tagalog si Sir Arcilia. Pero sabi niya kanina, nag-usap kami, makaintindi naman siya. No? Apo. Pero hindi lang siya makasalita ng Continuously, but makasabot ka. Apo. Oh, di siya. So, mo niya kanindot, sir, kay kasabot kag pinisaya na di ka mabaligya. Di ka mahalin. Minsan sir, nagpapanggap lang rin akong hindi ko Hindi ka para marinig ko kung anong ibig sabihin nila, mga sinasabi. Oo. So hindi nila alam niya. Naintindihan. So ngayon alam na yung mga tao mo doon sa Liloan, no? Naglaro sila natin ngayon, no? So sakto sana, no? Kayo sa hindi sa ta magpakurinon ta nga di ta kasabot o ta kay bawo para makaibaw ta unsa ilang gipanulti, no? Pero saan ka galing, sir? Tagalog. Galing po ako sa Makati City. I'm from Makati City. But my previous assignment was in Mindanao for 7 years. So Bisaya man din doon. So Kasabot yung ka? Apo, hindi ako nahirapan na mag-transition. Mag-adjust. So PNP graduate ka? Yes sir. I am. So ang tangkad mo, anong height mo? 5'9" or 6'? 6 po. 6'1", 6'2", flat na 6. 6. So, taas-taas, no? Nagawas po daan na Sir Des, may po basket po si Sir Maui po. Yun yung height, 6 niya.
So marunong ka din mag-basketball, sir? Opo, sir. Actually, kalaro ko po si, ano, Yes, si... nung assign kami sa kuan sir, sa region sir, tigdula gid mi dito sir. Yung sa yung position, center. Pinaluka dun 6 na yan. All around sir. Pero hindi ka nag-varsity. hindi naman po, sir. Pero yung height mo sayang, 6+6 mahit. So wala dito na kayo napangitaon ng mga height na karon mga panahon na itong panahon mo sige. Sige mo lang kagkaon na ng kuan. Wa ka tubo. Pero mabit ba sa taga-abutan? Gamit naman ang pagkuha. Bitaw. Liloan Police Station, sir, sakop sa 5th District. Opo, sir. Yes, sir. Ilang barangay ba yung Liloan? 14 barangays po. 14 barangays. Ilan yung population? As of 2020 census, meron tayong 150,000. But that was 2020, so 5 years ago. So as of now, we expect na around 160 or 70 na. So, ilan ba yung sir, yung mountain barangays po ng Liloan, MPS? Meron po tayong 4 to 5 mountain barangays. Yung isa na nagta-transition na siya sa sa malapit na sa babang mga barangay rin. Yung Liloan Municipal, yung Liloan, sakop sa Kuana, 5th District. na, sir. Sa 5th District, yan naagid ang puyo diha ang ilahang kongresista, no? Nga si Deputy Speaker Doc Prasco. Po, sir. O ganang alas ato ang mga nagtan-aw ba, no? Nga wa kayo maswito ani. So ang Liloan, diha nagpuyo ang ilahang kongresista sa 5th District, si Deputy Speaker Doc Prasco. Ya diha pod ang iyang asawa, taga diha pod si si Cristina, no? Cristina Prasco. Mo nay DOT Secretary, no? Taga diha na sa 5th District sa Liloan, municipality of Liloan, no? So, first class ba ang Liloan? Or second class? Class A. Class A. Yes po. Class A. So, ilang buwan ka na doon? Actually, for this June, I already have 6 months already. 6 months na? 6 to 7. Dugay-dugay na po di ka di sa... kisa may mong gipulihan, sir? Si Police Major Santiago, he was assigned in Luzon, I think. Na ngayon. Okay. So, kumusta ang Liloan? Actually, it is a challenge, sir. A very challenging municipality. Bakit? Siyempre, sir, malaking populasyon, 150. So, as of now, marami-rami na. And I have 35 warm bodies to secure the public peace and order and public safety in the area. So, 1:2,000? 4,000, sir. 4,000? So, Pila? 4,000? Yes, sir. That was 2020, sir. But now, 2025, for sure, mas malaki na. So, imagine na ninyo mga igala, no? Atong mga nagtanaw karon, ang ilahang sakop, mga 35 lang sila, no? Unya, ug imong ikuan na siya sa mga population, so 1:4,000 plus. So grabe Usa ka. ka pulis, 4,000 ka tao ang iya bantayan. Pero grabe ka kuwang, no? Ang mga police, pero yun sa mo pag-manage, sir. Actually, sir, with that concern, what we did is we use force multiplier. So maraming mga volunteers, BINs, barangay tanod, which is we keep the community active. So kung active yung community, mas madali pong i-deter yung mga criminals and those who have bad intent in the society. Alita ni Sir Papong, no? Kay kiniya unom ra ni ka barangay, pero dagko ni nga mga barangay nya commercial po ni nga area, sagol ni commercial, doon na po'y residential, no? Doon na sa mga barag dili kayo, so pag terminal na barag ka ng populated nga mga area ba? Yes, sir, kaya murag natunga maguna sa Cebu gyud, Cebu City kanang iya area ni Sir Papong. Yes, sir. So unsa man sa imong mga problema dia, sir? So mostly sir sa ato ang area sir no nga medyo na-observe gyud nato mostly sa ato ang most prevalent nga crimes nata sa mga theft incident gyud sir. Kanang mga shoplifting, tapos natay mga construction sites diha nga ang ila mismong mga trabahante mao puy mukuha sa mga gamit. So ilag yung filean once nga ma-discover nila sir. So sa mga 8 focus crimes diha unsa may taas mo na kanang theft? Kana may atong pinaka prevalent diha sir theft incident sir. Unsa pay lain? Napot tay mga kuan diha sir rape cases since naman tay kuan diha good considered as Islam areas kanang sa Sambag 1, Sambag 2. Tinod mo na akong pasabot. Murag squatter area nato sir. Squatter area, Dako diyang nay mga rape cases good sir.
Ang Pila? kanasan sa tip sir Papong, unsa man na sir na-involve ba diya ang mga street dwellers nato diya? Naagihapon tayong mga street dwellers diya nga maapil sa sa TIP incidents na to. So mo man ay problema ng area gani nga na mga construction ba? Yes sir. Na mga construction so bantayan na nimo na kay mosaka ang kawat diha, no? Kay ang i-consider man gud nimo diha, I don't know no. Kay ang nagpuyo man gud diha mga construction worker ba? Taga probinsya, Probinsya, ang uban stay-in. taga laing lugar, nga Mga stay-in stay-in sila. na diha, sir. Pero doon ay mga background ba na kamao kan mga kawatan dito kay bawo kani construction dawat kay dawat ra man na. Basta Labi na- trabaho lang. Oh, labi na helper lang imong applyan Yan, diha. oh, labor. Oh, liburir lang ka. Liburir, oh. Kanya di man kayo na sila stricto sa imong background diha. So wa ka kay bawo nga kawatan diha na. Pero kasagaran sa mga construction site ron sir din, di ba na may mga kuan sir security guards? Yes, na sila ay security guard pero di man gud siya ingong makabantay sa tanan kay ang ilang designated na nga guard for shifting is usara man gud. Oh, So Yang designated kawat- para nila bantayan. Ang kawat ari sa sulod ra. Sa crime Yes, sir. plot sir, unsa mang oras sa gyud ang kasagaran? Usually mo kuan gyud ang kanang mga kaadlawon nga oras kanang medyo wee Mingaw hours na. na gyud. So mag-unayera na sila diha. Yes sir. Usahay kanang usay mo gawas pa na sila. Nya ni panggawas sila kana sila mo'y mangawat ngadto sa mga silingan. No, mo nay problema anang mga nay mga construction mga gala. So muna sa bantayanan ninyo, no? Kana to ang mga nagtan-aw karon mao na experience gisulti na ni Sir Papong taas ang iyang kaso sa kawat kay involve ana mga sa construction, Construction. og dili man gani construction site, doon lagi mga biktima sa kawat sa mga panimay, din ang mga suspect ana mga construction workers sad. Dili noon tanan, in Dili tanan. fairness pod sa mga construction worker kung doon na magitaro nga nang nabuhi lang in town. Pero base sa study sa to ang mga kapulisan mo na ilang sulti gyud no. Di ba Sir Papong? Sa inyong experience ba once nga doon mga inana nga mga pangtukod ng mga building, mga construction worker, naasa yung kawat no? Yes sir, kay tungod sa kadaghan nga coming from iba-iba nga lugar, di man sila magtapok sir kanang mga workers nga ilang pangkuhawan pod sir. Pero not all sir kay napud tay mga street dwellers diya nga sila pod mismo mo involved sa mga kawat sir. Naapod. Yes sir, especially anang shoplifting sir. Kana. Kanang mosulod lang sa mga pharmacy, 7-Eleven, mga inguna nga establishment sir. Pero sa adlaw sir, dili na sila mohimuan ang mga butanga. Nagyapoy kuan mga sometimes nga masakpan nato mga morning. Pero so may na-observe din mo sir nga grabe na gyud ang police visibility nato karong panahon na nabagyapon ng mga ingana mga Compared sa previous year nato nga kuan no record sa ato ang crime statistics, dako na kayo nga atong ginaugan sa crime volume nato. Kay tungod sa ato ang initiative dia nga gi-implement nato gikan sa mga mandate ni atong regional director pati sa amo ang city director Police Colonel Enrico Figueroa no. So every night naatay uplan bulabog nga gina-implement dia among gikuyog data ng kuan barangay tanod sa unom ka barangay. So para mas big ang impact ana niya, ang gibuhat nako sa kuang UR is ako silang gi-clustered. So tanan tanod nga duty during night time, ako na silang usahon niya mag-conduct mi og bulabog sa mga pinaka crime prone nga areas. So, para so involved sila, dako sir. gid siya og kuan, How dako gid about siya sa impact. kanang mga security guards dito sa area, iguplan bulabog ninyo, naagyapon sila, apil gyapon sila? Dili sila ma-involve kay naman sila sa establishment pero ato na silang ginakandakan og visitations. Okay. Mo na atong gi Ang nakinindot pag wala ni Sir Dens kaning sa station to sa Cebu City no kinobserbahan nako diha mismo na interview gud nako usa sa mga pawn shop diha dapitas may Ramos sir na pawn shop diha nga na-interview nako nga naka-install gud sila og one button One button application nato. Nakita nako dito sir, nagyog imo dito number di ay. So dako kay nato pasalamat no sa police station 2 sa Cebu City Police Office nga Sir Papo nga napahigayon gyud ang pag-install sa one button app. So lipay kay sila sir ay kanang pila na ka mga pawn shop diha nga na-installan gyud nato og one button app nga gamit pod kaayo. Sila na nga tong gi-priority ana kay naaman gyud ang mga kuan nato kanang mga financial establishments. Mostly sila magyud ng kuyaw sa mga kuan ba if na crime nga may nabo. Sige. Arita sa Liluan, no? Sa Liluan na police station, na Major Arcilia, sa atong 8 focus crimes, unsa may taas dihan napita. Actually sir, we have the same problem. Theft sa landscape ng Liloan, mostly is residential area. Okay. And if you have maraming subdivisions, maraming bahay, so marami ring mga trying to take advantage na mga magnanakaw na paggabi. So akyat bahay, mga ganyan. And with that, we implemented our siyempre yung mga pinapatupad ng ating regional director which is the outpost, which is
nakita naman natin na bumaba talaga yung theft from higher incidents pag upo ni RD and implementation of outpost, bumaba talaga sa through police presence. So kanang kawat watay mga murder nga to, watay kanang mga homicide, watay mga rape dito sa tuwang ipupos kayo. From pagkakaupo ko, sir, meron ako naitala na sa loob ng 6 months na, sir, only one incident ng rape. Only one. Opo, sir. Only one. So, So 6 months nimo sir, only one case of rape. Yes po. So ano sa may mga gihimo nato sir, ano bang ginawa ng ating PCR at saka WCPD sir? With that, sir, actually previous years mataas ang rape sa Liloan, and due to the best practice na yung WCPD natin in connection with LGUs and our community, we conducting seminars inter-barangay. So malaki na itulong niya sa pagbaba ng rape. And the yung last na incident ng rape, actually nag-meet sila sa siya, multi-cab driver, and minute niya yung babae and dinala niya sa isang madilim na area. We backtrack that, and through technology, CCTVs, nalaman natin and nahuli natin yung suspect. Isa pa lang driver ng multi-cab sir. Okay. Actually, it was trending in Liloan for some time, and I already isa pang isang kumbaga best practice is posting yung mga pag may mga nagti-trending sa dapat ngayon medyo mapagmatsyag ka sa social media. Yes, in ka na sa social media. Kasi mostly yung mga tao ngayon iba na minsan mas inuuna nila mag-post. So nagiging magugulat ka na lang na trending na yung mga tapos hindi mo pa alam kasi ayaw nilang i-report. So kailangan konting post lang, dapat kakagad, action kakagad, reply kakagad para makita nila yung presence nyo na active kayo na na So nakikisalamuha. natin sir, sa Liloan MPS, meron po tayong Facebook page sir? Opo, meron tayong Facebook page through our official Liloan Police. And also my page, I am posting my accomplishments there. And just last night may nahuli kaming mga minors through implementation ng curfew. And isa sa kanila yung mga bloods, ganyan. So hinuli namin, and isa sa kanila is may barrel. So ngayon I posted it, and right now I think nagkaroon na siya ng mga 400 shares. So malaking epekto nito sa sa impression ng law enforcement, and also sa perception ng tao na working yung law enforcement sa lugar. Importante magudsad karong mga panahon na nga to sang seminar nga to mo katawhan ato sang kuan ba educate ba nga tungod mangunis ka high-tech na ron sa panahon mo nag-iingong sir nga before mahitabo ang naay-criminal mahitabo dahil mga panghitabo cellphone na yun puro na vlogger ba puro na vlogger wanay mo tabang no puro na vlogger unya kung naay mga mahitabo unahon pang cellphone una pa munawag og pulis no nya uban sad i-post dayon mo nasakto sa kang sir na lang po noon nga ari na lang sila mag-monitor sa mga posting sa Liloan kay mag-una pa man usahay pero dili gyud to na mao sakto no before nila i-post baka unsa paibaw nilang pulis no magpaibaw sila sa pulis kay mo responde ra magid ato ang mga kapulisan. So kining imuhang giingon seminar no like kanang naay mga kaso sa ilang seminar na coordinate sa mga barangay no katong kuan sir katong bibagi namon toy kamanduan kaniadto si Sir Abirin nga maglista mo sa mga pamilya o kanang ilang mga parents wa badiha di ba naama na yes katong mga gi-abroad ang mga ginikanan gi-account ba gi-account nila namoy record na ba mo ana sa sir namo ana nga record that was I think last year, but it's still existing in our database. Dako na og matabang dako na og tabang kung naa ka ana nga record kay naman kay idea kini vulnerable ni siya sa kuan no posible ni kay naa ang iharang uyuan may nahabilin o nya background nimo hubog ni ang uyuan nya why dito why ginikanan yang parents to ang ato or gawas o baka nagbuwag no so mo nay pirmi ninyong subayon so dako sa tugtabang na kung mo na existing gyapon na karon sir dako kay nagtabang pod sa pag ugong mo ang kaso sa mga
papanglogos ba, no? Muna importante kayo, Sir Des, kana atay cooperation with the barangays. Kay importante kayo sa social welfare, Sir Des. Aron makita gyud natin dito sa kuan ang mapa ba dito asa nga lugar dito ang pinakadagan ba karon nga lumulupyo nga wa diha ang mga ginikanan to asa gawas aron ma-assist pud nato sa ato mga kapulisan. Nya nindot po niya kay no kay minga wa kayoy way ka ng mga homicide sir ana wala mo ana wala. Asa kayo mga imnanan siguro des diluan na ikuan diha. Naim na daghang mga beer house po diha. Actually, meron sir, but we already anticipating na during Fridays and Saturdays, syempre maraming tao. Katong nag-viral sir nga daghan kay atos dagat, di ba liluan na sir? That was in Bonbon, Katarman. Ay oo, Bonbon Katarman, di ba? Sa liluan na, Liluan na siya. Actually, bagong just this year lang siya naging nag-boom na every Sunday, Saturday merong mga nagtitinda ng mga fresh seafood. So sa may inyong gibuhatan na sir, nagputang kag mga pulis diha. opo sir, pag may mga ganyan na maraming tao or there is pagtitipon ng mga tao sa isang lugar, dapat anticipate mo na dapat merong pulis diyan kasi pag napabayaan mo, eventually magkakaroon ng mga issues ng peace and order. So dapat prevention or So na kay mga adjustment nga buhaton si mga personnel no kay anang mga adlaw Domingo na daghan. Kanang per 88 ba na no? O naa ba na kada gabi po dapat mga kananan diha so nasa kay mga pulis gibutang diha. Actually yes sir, meron. So ang implementation we already talk on with mayor on sa MPOC and nilagyan natin ng curfew. Hanggang 10 lang talaga. Curfew, gi-implement yung curfew. Kasi before, pag walang curfew, mga tao pupunta dyan para mag-inom. So, pag hindi mo na-regulate yun, dyan na iiwan yung mga bote, dumi, tapos magkakasalubong ng mga kaaway, magbabato ng bote. So, malaking gulo. So, and then meron pa nagpapa-music ng maingay. So, with the curfew na hanggang 10 lang, doon natin na-regulate na hindi sila lampas ng 10, dapat mga tindahan wala nang tao sa Pier 88. So yung curfew sa lahat yun, di lang sa mga minors? Yung sa Pier 88 sir, strictly sa Pier 88 yun. Na i-close siya since pa siya as of now, hindi pa siya public talaga. Okay, talan man na siya. Pero ang nagyo mo yung curfew nga gipatuman, di pa implement. Opo sir, yes sir. Pero sa mga minors na sa gina. Meron sir, minors and also sa Pier 88. Sa Pier 88. Specifically yung Pier 88. Pagdating ng alas 10, close na yun. And mga minors dapat wala na. Pero unsa man ang oras sa mag-open, di ba? From morning, pero ang kusog diya, ikaghapon naman, di ba? Hapon na po sir. Hapon na po. 4, diyan na magtatayuan na sila ng mga tents. Sige. So karon sir kay ang liluan sir Dens labi na karon nga hapit na pod ang ato balik eskwela no ang ato balik eskwela pila man ka buok eskwelahan ang naa sa liluan sir? Actually sir marami. More than I can count, mga around 20s din na including Why mga universities? Walang universities as of now sir Na may CTU diya, o ba CTU diya? San Roque. San Roque private. Walang university. Na private yung school no. Kanang dapit diya sa may Yate o kanang pong dapit sa kuan kanang poblasyon. Di ba? Meron. Na may private diya nga eskwelahan. So pero kung imong tan-awon sa mga public schools so more than 20. More than 20. Imo diya Sir Papong, pila man ka eskwelahan nimo diya sa public? Sa public school na to sir no. So nagyapon na yung mga more than 10 siguro na tanan sir. Sa imong eskwelahan Yes, sa imong kuan. Api naman high school elementary, di ba? Tapos nanay senior high sir. Sige. Sa ato pagbalik mga igala, ato isgutan ang flagship program no sa PNP ug unsa po yung mga kanang bag-urong kamanduan sa ato ang PNP chief no. Ilan na ba nang gipa-implement na sila sa ka mga area? I don't know kanang madaba ng 8 hours nga duty no, madaba na or kanang 3 minutes or 5 minutes nga response time madaba na to ang kapulisan. Nya kana ganing ingor ba to si Turing nga dili kita ganahan na makit-an na ng mga ilahang singa na kana ganing outpost kinalan gawas gyud suroy gyud no mao nay kamanduan ko sa tuang PNP chief atoy pangutana sa tuang mga bisita karon kung na-implement ba na nila ng maong mga bag-o ng kamanduan sa tuang PNP chief. Ato pagbalik may gala please stand by. PRO7 Action Files.
Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lamchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu, for your internet connection and for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home. Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu offers you to have fiber optics for your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibu. Sinisibu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibu Television Network Incorporated, with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibu! PRO7 Action Files. Okay, balik diri sa ato ang tulumanon ang PRO7 Action Files. Unya atong balik-balikan ato ang duha ka mga bisita diri. Una, ang hipi sa Station 2 sa Cebu City Police Office nga si Major Mark Eric Papong. Unya naapo diri ang hipi sa Liloan Municipal Police Station nga si Major Arcilia mga higala, no? So, flagship program, no? Mao ni ang kini nga flagship program, mao ni ang mga accomplishment po sa ato ang kapulisan. Din sila mo ay initiate yun. Yes, no? Dance. Lahi man tong focus crimes kay pagpugong man to. Pugong sa krimen, yung nanay krimen, di pa nila di mapugngan, sulbaron. No. Pero kining flagship program, mao ni sila yung mga kalapasan sa balaod nga himos mga tao nga ilang pagpugnan pangdakpon. Oh, like sa kaning illegal drugs, no, illegal gambling. Lost firearms, most wanted, no, mga wanted person. So, ari ta magsugod ni Sir Arcilia, no, kay bingon siya, wa kayo, mingaw kayo ang kuan dili kayo problematic ang liluan, pero pila na may kuan dia sir, kada ganing drug clear dia nga barangay. 5 nas po sir, 5. Out of 14. Out of 14. And one pending for for deliberation. Yes sir. So sa imong time, wala pa kay na pa drug cleared yun sa imong time? Actually sir, yung isa na lang, which is scheduled din, I think this June, for deliberation. For deliberation na. So, unsa ba kadako ang problema sa illegal drugs sa imong lungsod? Sa landscape ng Liloan and sa geography niya, since malapit lang siya sa Consolacion and Cebu City. So, and residential, so maraming for sure dinadaanan ito ng drugs and may drugs sa area. And every saklayo nakakahuli kami. So maraming I don't want to alarm people there, but marami kaming mga targets and connections, lalo na yung mga nahuhuli natin na nasa kulungan is nagbibigay sila ng information. So meron pa kaming mga targets. Unsa man ni sila, mga high value individual or mga street level lang? Actually street level lang, but we monitored some high value individuals. And kasi yung mga tao na to is lumilipat-lipat. Hindi sila, like for example,
taga konsolasyon at dilipat bigla ng liluan kung may nahuli silang kasama. So we keep on monitoring and po sir. Pero doon lagi may mga accomplishments since lingkod nimo. Doon na mo'y nakuha na or nadakpan na gyud nga mga dagko sa may labing dako nga nadakpan ninyo. As of now sir, grams pa rin, wala naman masyadong malaki, but big operations from I think PIU may nakuha silang malaki sir. So monay kana bang kuan sa tanawunon gyud kay doon na tay mga drug cleared nga mga barangay pero naa gihapon ng mga inana gihapon nga mga problema, no? So ang inyong kuan sir kining inyong nadakpan ninyo unsa man puro ni napailag kaso? Yes sir, apo. Pero po lahat. Sige. Sa tuang illegal gambling. Isa rin po to sa pinakamalaking naming accomplishment, illegal gambling. Since maraming tao, marami ding for sure maraming proliferation, maraming gustong mag commit ng mga gambling sa area. So unsa man nga kasagaran nga gambling nga nadakpan niyo? Mostly sir, suertres. Suertres. And meron ding mga tigbakay. Tigbakay. So walang yung legal na yung parang tawag dito, yung gym to mag-conduct ng why kanang legal cockpit. Cockpit arena. Pero naamoy legal gyud unta nga cockpit arena sa inyong lungsod wala? Wala po sir. Nas Compostela. Opo sir. So sa area namin minomonitor talaga namin yung yung illegal, yung mga tigbakay na illegal. Kaya kung naapala mo yung illegal cockpit diha, legal, naana ng mga tao diha pero doon man gud nililuan og Compostela. Nya na may illegal, na may legal diha nga buwangan sa Compostela siguro gyud. Na diha so tagaliluan may mga dito. Pero lahi yung naagid og silang lungsod. Pero mao lagi na sir no kung inaana jud labi na si muhang area nga bukid-bukid na mga mountain barangay so dali kay na sila mag-abot dito nya sabong lang kadyot. Tama sir. Actually ganyan yung style nila. Magmi-meet lang, mabilis lang in real time. So dapat mabilis ka ring mag-react. Pag medyo mahuli ka lang ng saglit, wala na. Tapos na kasi nag-chat lang sila sa social media, tara laban. Tapos isang lang, disperse na, wala na. Wala ka na maabutan. So pag dating ng mga tauhan nyo, wala na. Mga ilang operations na ganun yung naging scenario, but still we try our best na Kadalasan mangyari yung sir is Saturdays and Sundays ba yung illegal cockfighting? It depends sir, pero mostly weekends din. But it depends kasi they have all the leeway. Yung mga kasi sir, yung sa Liloan naman sir Dens, yung nasa mountain area, marami namang mga farm doon sir, di ba? Opo sir. Oo, ng manok. Mao nang kung ganahan sila magsabong, basig layuan na po siguro sila dito sa atos Liloan or diri sa Compostela or sa Konsolasyon. Bro, sa ganina pista-pista. Opo sir. Na yung mga pista, no? Nya ang mayor na to, wa mo hatag og ganang special permit. Actually sir, talking with the mayor sir, ang naghatag lang siya ng 2 per barangay. Yun na yun, wala na. Per barangay, dalawa lang for the sake of fiesta. Kasi pag hindi ka nagbigay or hindi mo na-regulate, mag-ano talaga sila, gagawa sila ng paraan para makapakay lang, makapasabong lang. Which is mas malaking problema, di ba? So with that, LG also make an initiative na hindi siya mag-proliferate, but so 2 sabongs per barangay lang. Per barangay. Kada pista siguro, dispiras og pista. So depende sa barangay. So kung katong mga sugarol yun og manok, ila ra tong dumdumon nga to asang pista nga barangay. Adto sila dito manigbagay kay namo to permit. Kay mo issue man sa dag mayor. No? So okay ra sana aron dili kayo mahangol-hangol. Pero kung way okasyon sir, nya abot lang gyud mo na illegal gina. Dakpon gina siya. Sa imong loose firearms. Actually, sa loose firearms sir, ayan nga medyo active din kami niyan. For in my term sir, marami na kaming napasurrender. Around 27 firearms as of now from January to present. And also we conducted search warrant na as of now meron na kaming 3 rin na search warrant. So yung sir, yung sa loose firearms yung 27?
Ano ba yun, sir? Wala nang nawa ka rin Katok sa yun, lisensya. katok? Upland Katok. Upland Katok. Sa katok yan. But Pero for- yung mga nahuli during sa mga checkpoint or mga na-alarma ninyo, wala. Meron po sir. Meron Actually, yung sabi ko, last night. And before starting the election, may nahuli kami through checkpoint. So during the election, 2 firearms. And then, meron din kami 3 search warrant. which Based on resulted your also. investigation, sir, saan galing yung mga firearms, sir? Actually sir, mga ano rin, yung mga homemade. Homemade, paltik. sa- Ganun pa rin, Sa sir. Danao na, paltik. Oo, mga paltik. Oo. Mga 38 na ginagawa sir. Ganyan. Pero yung iba sa Upland Katok yun, yung mga Ay, mga legal pero na-expire na yung license nila. Apo, sir. Oo. So mo na nakadaghan. May sabi nung na kay once nga ma-expire na sa imong lisensya, considered naman na as illegal. Yes, sir. No, kay wala naman may permit, wala Permit man to kay carry, wala hindi naman paper, tanana. wala na. No? So pero katong yang giingon nga doon na sila nadakpan during sa checkpoint or sa search warrant, nindot sab na aron kay kana mag-uusahay ng mag-tender og armas sa balay, labi na kana mahubog, manghambog mo na. Oh, Pagusgawa, pabuto, bit-bit. Mo na may bawa na hinuong kang doon na kay armas hinuon. So inigreklamo si mong silingan, pailang kag kasos pulis, sa kagwaran, diha na. Nya badlungon ka daan, namabutang nga juga nagsyabo na sad, doble sa imong problema na sa hinuon. Depende, sir, Des. Depende na, no? So mo na problema diya. Ang wanted person, sir. So, yung wanted person, isa rin to sa mga programs na tinututukan namin ngayon kasi marami kaming backlog actually na mga search warrants. And what I did is I used na yung mga natin BINs. So, confidentiality lang na information but use ng mga BINs and force multiplier. Pero tumutulong naman sila, sir. Opo, sir. It's Sa for the pagbigyan ng info. information. Pagbigyan ng info. information, Oo, pagbigyan ng info na meron, sir. Wanted niya na. So kamo na mo implement ana dito. Opo, sir. Information lang naman ang kailangan namin, sir. And mostly naman sa mga wanted is umaalis o hindi nila alam. So, mahinahon lang na sir, may wanted. And sasama naman sila talaga. So namoy nadakpat yun nga Opo, wanted. sir. Namoy ordinary lang na or na most wanted. Actually, sir, from in my term, merong mga most wanted. Nahuli na namin yung most wanted sa Liloan. I think last March. Nahuli namin to sa Dapa pa. So, through tracker team. So, pinunta pa Dapa, Siargao. Doon siya nagtago and nahuli namin yun. Yun yung top 1 most wanted sa Liloan. Sa Liloan, anong kaso? 2 statutory rape. Rape. Oo. So, dun sa ang niya is yung granddaughter niya, and then nagtago siya sa ibang lugar, doon siya nagtrabaho. So hinanap pa namin talaga sa ibang lugar. Also, meron din kaming in coordination with Eastern Visayas, yung top 1 nila doon sa Liloan nagtago. So Sa Liloan din nagtago. So murag gitaguan mo dag pirmi og kanang kuan, itago sila sa inyong lungsod, natapuan sila dito sa ilang lugar sa Negros. Opo, sir. Pero daw na ang iyong tapuan po dito po nagtago sa asa to? Doon sa Dapa, Siargao, sir. Sa Siargao. Oh, so nadakpan po ninyo. Opo, sir. Very good, very good. Sige. So arita sa ni Sir Papong, no, sa Station 2 sa Cebu City Police Office. Kumusta man Sir Papong? Naatay daghang nga mga nadakpan sa illegal drugs? Yes sir, so far sir sa stint na for 11 months as Station 2 Commander sir, no. So daghan natang na accomplishment dia sa ato ang 4 flagship programs especially sa ato ang anti-illegal drugs. So asyon mo na nga atong data sir, for this year nanatay 57 ka operations conducted from January to May 31 alone pa lang na siya sir karon nga year. We have 1 HBI and 37 ka SLI nga dinakpan diha sir. So doon na mo ni pero pila may mo sa unong ka barangay sa may pila may kay drug cleared ani nimo? So far sir sa Station 2 nga AR sir, no, we don't have yet a drug cleared barangay but we already have 2 barangays nga for deliberation na this month sir. Unsa man na? Barangay Santa Cruz and Cogon Ramos sir. Okay ra na kay di kay dagko ng mga barangay nya more on establishment po na diha. Ang dilemma nato nga na-encounter diha sa Station 2 nga AR sir, no, kay natay mga mo graduate nag CBDRP apan lang pag nag-surprise drug test ta sa kadto nga to ang surrender mo positive pa man gyapon sir. Yabago na sila. Mo mo yabagon kay hapit na mo graduate ka sa kuan nya di man sa mapagka-drug cleared barangay ana og inig mobalik yun. Mo appeal sa community drug rehabilitation ya yung surprise drug test nimo mapositive dito pa sige gapo gamit. Yes sir.
ongoing ila continue sila nigamit So, gyapon. wala gyud mo kuan nila ang program kuan nila gi kuan. Wala nila internalize og maayo. Sige, sa illegal gambling, For illegal gambling sir, no, for this year medyo niubos ang ato ang accomplishment kay tungod pod sa ato ang intensified nga police visibility sa mga areas. So we already accomplished 22 ka operation, 38 ang atong naarestuhan na sir. So may mga klase ani mostly nga? ana sir nagitay kuan sir sa Caracruz, card game o ganing sa Swertres. hantak, Yes sir. hantak ja baraha. Yes sir. Unya naapoy kanang kuan kana ganing Swertres. Yes sir. Pero why illegal nga tigbakay? Sa super sir sa cockfighting nato sir wala ta din. Wakay no. dakpan, sir. Syudad manggod. Kung mas na kataguan pud kayo. Dali kay na sila madakpan pud mag ambot lang diri sa Nay, Kapukhaw. natay reported sir pero kuan man gud sir ang ilang style da is mag-abot-abot lang sir. mao lagi Nya, pag responde na to Wala na, tay sir. bukid-bukid Disperse piling na. sa Capitol site, bukid-bukid wala di Pero babaw. saka, pero mo lagi mag-abot og duha-tulo ka abot sa manok, buwag dayon. Mo nang wa gyud maabtan. Sa imuhang loose firearms, Sa loose firearms nato sir no, we already accomplished for this year alone na 17 na nakata nga kuan nga na-accomplish nato wherein natay duha through search warrant sir. Maliban pa na diya sa ato ang kuan sir napatay accomplishment po na sa Upland Katok sir. Itong mga nag-expire nga papel sa so firearms. katok may daghan ni. Yes sir. Kuan sir kani sir sa police operations lang ni sir. Through police response, through search warrant, mo na sir. Sige. Sa imuhang wanted persons, So sa wanted sir no, dagan-dagan gyud ng ato ang kuan diya, backlog sa station kay tungod sa setup nga city sir. So far this year sir we accomplished already 22 ka arrested nga other wanted person tapos duha ka most wanted sir. asa nga level ang most wanted nimo? Ang usa na to ka most wanted ani sir is national level ni sir. National. Yes sir. Commander ni siya sa NPA sa Negros Oriental. Diri sa ato ang station nag-surrender sir. Joint effort ni siya. surrender siya or inyong ni surrender na sir through the joint effort sa ato ang RIU 7, RMFB 7 pati sa Cebu City nga Intel sir tapos sa among station sir. Ano surrender man pud siya? Wala siya ganahin niya? Kuan sir kaning ang iyang purpose sa pag-surrender dinhi sa ato ang area sir is for safety pod niya kay daghan nang naglagot niya dito sa ilang area sir. Yan na nandito si Agi de. Yes sir. Ang actually ang iyang warrant nga giserve namo sa iya sir is more than 20. Agabi ano? Yes sir. Sige. So, muna yung mga accomplishment usab no sa to ang kapulisan diri sa Station 2 sa Cebu City Police Office. Arita sa atong kalihukan usa sa dipata mo padayon ni Sir Arcilia og Sir Papo nga Boy Maxoy. Unsa may mga gikalihukan usab sa atong RD karon? Ang grabe gyud ka busy ang ato ang regional director Sir Den labi na gyud sa ato karon nga bago nato nga hipi sa kapulisan no si Police General na Nicolas Torre III ang atong bag-o nga Chief PNP nga matud pa niya mga kababayan huwag na kayong maghanap ng pulis sa presinto doon na kayo maghanap sa telepono tumawag lang sa 911 at in 5 minutes moabot ang ato mga kapulisan gani na experience na ni Sir Papo Wa man 911 diri, nadi 911 na diri. di ba Sir Papo? Yes sir. Actually kagabi sir we already had the CIMEX. Ni tawag ang 911 sa ato sir so nag-responde with this span 3 to 5 minutes sir niabot ang atong mga responders dito sir. Composed of beat patrol sa ato ang area, atong special units, ang mobile patrol unit, ang atong SWAT, paspas kayo ang responde sir. So gi-encourage karon sa ato mga establishment Sir Papong di ba? Yes. Nagawas po na katong one button upod sa ato nga pinalangga nga regional director, Police Brigadier General Rodrigo Atienza Maranan ang katong one button up sir dens nga naa gani mga kuan nato mga accomplishment pud ato na napoy nahitabo nga dito nga area sir sa Dili Davitas may IT park di ba? Katong naay nangawat unta dito niya nigtulpok to nilang one button sa station 4 nga area. Nga matod pa hinabi na ako ang katong gwardya o katong ditong ilaha manager nga within wa ka pud 3 minutes abot nga ato mga kapulisan. So nindot yo kaayo nga mga programa sa ato ang kapulisan Sir Dennis. Dito sa imo Sir Arcilia, kining doon na ba kay mga outpost nga to sad gibutang? During the time of RD, meron po kayong mga outposts but with the program of our CPNP na pinapatanggal yung mga precincts and to include the outposts, we already removed it and we encourage the public to use the 911. Pero ang imo mga personnel na ra gyud
mag-grouping ra. Opo, sir. Bali, ang ginawa naming setup is, nandun na, naka-preposition na yung patrol sa strategic area, also our personnel, so that we can makapag-respond kami in the given time. So, naagya po mga checkpoint gihapon. Yes, sir. Meron pa rin po. Sige. So, mo muna niya kanang 3 minutes or 5 noon 5 minutes pa may bihantag dire, di pa man yung 3 minutes noon. Pero kanang mga 5 minutes nga response, sir, dito lang imuhang lungsod makaya ra na. Actually, Or sir, depende gilayon sa nahitabuan. at we tried it just this morning, sir, and yesterday yung 3 minutes through Cymex lang sa aming station since very new pa yung program, and I think the Cymex is still going on the mga cities as priority. But we tried it, and nakaya naman po namin yung within 5 minutes. Diri sa Cebu City, Sir Dens, ma-explain gyud na ni Sir Papong nga ang 5 minutes makuha gyud siya sa respond time. Ngano, sir? So with the current program sa atong Chief PNP, sir, no, so we remove ang atong mga personnel sa elevated outpost. Ibutang nato sila sa mga strategic areas na sila yung mga designated radius nga once na gani tawag nga mga responde, sila ang primary responders nato, sir. So ang ato ang dispatcher sa ato ang TOC, identify nila through Google Map kay ang ato ang mga duties. Once na mag-incoming na gani, start na napod sila og location sharing through Google Maps. So dali lang ma-identify kung kinsa ang pinakadool nga responder once na ay mo tawag og responde. So for example, Sir Papong, kung ang nanawag taga Mandawi na ikaw diri sa Cebu City diri dapitas may Mabulo, pwede ba nga ang Mabulo mo responde ngadto paingos Mandawi? Kung sila ang naduol dito sa area, kung masuod ba sa radius dito? Kung masuod sa radius kaya lang, pero mostly magud ma-focus ta sa within the area sa Cebu City. Pero ang diri sa within Cebu City, it's either unsa na siya nga station, station 2, basta sulod sa imong radius, pwede ra mag-overlap nya magtinambangay og responde, sir. Karong buntag nakadungog og balita na nasa bagong kamanduan ng ato ang Chief PNP, no? Nga kinahanglan ng ato ang mga pulis kuan jud kana ba nga healthy ba or makapasar gid ang gitawag ninyo kanang physical exam, no? Kay ibase po nino na sa body index o body mass noon. BMI. Ibase sa gyud noon lahi pa to kang panahong lakson kay adto nga naagi siya gisita gyud nga 36 nga hawak. Niya bisag dagko kay mga pulis nananayoy nga matay hinuon kay muna sa ginhawag paningkamot nga bugamay. Sayop sa to dito mao. Kay naman gyud mga dagko ako daghang ko kaila kani adto nga mga dagko kay nga mga pulis nga wala nangaluya na yung taon namatay lang to akong amigo usa. Kay maningkamot ya ko maglawas ako man og barog. Pero karon gibalik ni Chief PNP Chief Torre nga ibase gyud sa physically fit gyud ka nya ibase po sa imuhang body mass index, no? Kung dagko ka nga structure, sige mao na, pero kinahanglan lose weight gyud ka. Dunay mga in kaso dunay mga exam diya sa kadaganing exam sa physical sa PFT. Naman di ba ninyo? Yes, sir, annual man ano? Annual physical fitness na mo. Kinahanglan mo pasar jud ka na. Makaduha ka kahagbong, wala kay chance nga ma-promote. No? Posible gyud pod nya di ma-promote, sir, den kay labi nagdepektoso na pod ang imuha panglawas. Kay ngano sakto man pod na sa to ang Chief PNP nga ato balikon pod ang sa health nato nga kinahanglan niya physically fit. Kay ngano ang kapulisan nato is first nato duty is to serve, mo responde ta. Mo dakop ta sa criminals. Usa na yung pagdakop ni mga tuog lugos na kakadagan. Okay, mao man ginay nature gyud sa trabaho sa ninyo. No, or else ibutan na lang kag opisina. Pero wala kay chance nga ma-promote. Pero araw-araw na lang iya kay di mga mataktak. Marag waman may siguti, sir, no? Sir Arcilio, Sir Papong, waman may siguti nga barag matakta ka sa imuhang pagkapulis o di ka makapasar o kaduha na imong nga pagka sayang mandate, sir, once na pagsaka sa imong PFT, you will be subjected for police retraining, sir. Tiguwang na lagi na sa mga pulis nga tiguwang na. Pero i-consider gyapon ng sir, depende gyapon sa sitwasyon. Yes, sir. Di ba, Sir Arcelia, no? Sinatoy sakit. Way kaso nimo kay kanino kalipit magkay kastanan si imong barog, no? Wagi kay tiyan. Nagamiden duha, sir. Nana si gamay. pero sakto, di ba Sir Arcelia, no? Depende sa na kay og panalitag dili jud makapasar training nya raon pod ang edad. Ang edad, ang imuhang tingali sa gid itong kay sakit na.
Kaysa ato ang pagka may mag-isag yun masakit ang tao, nya po isa pag pulis na masakit magyapon na. Tinuod na. So kung doon na sakit siguro, exempt na siguro sa Natural Arcelia. Unsa bitan ni mo na? I think they should make a study on this na hindi lang in general application since maraming factors to consider. Oo. But sila na yung sila. Pero para nimo, ang ngayon yun nga atong police yun physically fit yun siya. Kailangan po talaga. Lalo na yung mga nasa streets kasi mga habol ka. Mga Mostly beta-towers. mga pasaway, Mga yung mga responders. minors o mga kabataan bibilis tumakbo nun. Oo. Pag kailangan mas mabilis ka kailangan mahabol mo And Oo. I have incidents na ganun na hinabol namin yung yung sa curfew, mga bata. Oo. Pag makita pa lang yung blinker mo, tatakbo na yun So dapat mauta ka manghuli nila. Kung pagbaba mo, medyo hindi ka na tumatakbo, medyo Wala na. ka na. Tawan na ka, galan lang kas mga bata, mga batanon. No. So takto sa nang kang direktore, pero mo lagi tan-awon sab na tan-awon gyud ba? Yes. O asa dapit kay di man gyud tanan gyud sa nga mga pulis pero nanay mga sakit sad kay luwi na dugay na sa serbisyo, Yes, no? sir. Unya sa edad po dili na makaya. Oh, so tan-awon na pero kanang dili ma-promote usasa na tanawono yan mo na di na ka pwede ma-promote. Pero mo sa Ginoo sa hindi na ma-promote ya batanon padugay pa ka sa serbisyo di Ang na ka. nikamot po siguro kag padaot po siguro kung tampo ra po kayo ka. Pero di man nimo mahimo kung panalitan nga Hindi na ang ngayon makapush gyud ka nga ipa-lose weight ka. Oo. So mas maayo gyud siguro nga usan po gamay mo timbang kung grabe na gyud nimo ka overweight or obese na gyud ka. O di ba kay ang gitan-aw sa aton Chief PNP karon is ang moral and welfare sa iya katawhan labi na sa PNP sa Philippine National Police. So very important gyud nga kaysa na physically fit gyud ta Sir Dens. Mao na importante sab. Okay nga no sa public safety po kung panalitan ay mga kalamidad ding ana o pitin tambukan nimo unsa no pag rescue sa mga tao ana Ikaw na ni-rescue ni noon. mao gani mao gani beta na simbago lang na mga natural mga kuan mga earthquake ba diha o sa bakaron diha so kinahanglan mga pulis nato abti kusgan gyud o ana gyud siya aron nga any kuan mahitabo diha nga mga katalagman ang ato mga pulis 100% gyud nga ready. Mani lawas si Sir Asilia. Model sir, Model. Support. Unsay support sa to ang LGU, sa to ang kapulisan. Sa amin sa Liloan sir, ang LGU namin is very supportive. If we need something, we just say to them and they will provide the necessary, like for example during security ng mga events, kung kailangan ng pagkain, they will provide. And in just this 2025 they given us a van na police van for meron kasi kami ng jail, since sa District 5 walang official na jail for District 5, so naiipon yung yung mga preso sa namin station. So the LGU provided us a patrol car na multi-cab para for mga attend ng hearing and mga medical needs nila. Kasi pag gagamitin namin yung patrol na dapat na nasa kalsada, gagamitin wala na. Ganun mangyari sir. So dapat yun yung nagbabantay sa kalsada, mangyari. Gagamitin mo papanghatid ng ng mga PDLs natin sa hearing nila. So it defeats the purpose. So, Gasolina, crudo. Opo sir, lahat po yun is given by our LGU. Very supportive po talaga. Okay. Sir Papong, ato ang bag-o ra ba ato ang mulingkod nga mayor diri sa Cebu City, pero okay ra man ka atong support ka. Yes sir, so far sir sa ato sa Cebu City sir, provided man pud sa atong mga logistical needs. Naman pud sila gi-provide sa ato sa gasolina, sa atong mga mobility. Na pud sir. Importante na mo'y monthly allowance, no? Na sir. Gikan sa LGU, no? Yes sir. Mao na nakanindot at ka pagkapasayan ka diri sa Cebu City. Pero by ranking naman di naman para sa una nga kanang uniform, no? By ranking naman sa imong ranggo. Oh, sige. So patay kung oras may gala. So ato pangayuan og mensahe, no? Ang ato ang mga bisita karon. Sir, ang imong message para sa taga lungsod sa Liloan. Ang masasabi ko po sa ating mga kababayan sa mga Liloanons is peace and order is a shared responsibility. So we urge you to if you see something, say something. Para i-report po natin sa kapulisan. And also we urge you to to cooperate and
to help us build a disciplined and progressive community sa ating Liloan para sa peace and order and public safety ng lahat. Maraming salamat. Sir, Papong, imong mensahe? So for police station to sir, no, I would like to extend my heartfelt gratitude sa ato ang mga stakeholders, sa ato ang mga barangay captains who are actively supporting our programs, especially sa ato ang peace and order, pati ato ang mga force multipliers and implementing peace and order sa ato ang area. So tuloy-tuloy lang tayo sa ato ang mga programa and hinaot nga mas mapamaba pa nato ang crime incidents sa ato ang area to make sure nga peaceful ang ato ang pagpamuyo diha sa ato ang area. Sir Boy Maksoy, mo ang mensahe? Matud pa sa ato ang Chief PNP Sir Dens nga mahal namin kababayan, wag na kayong maghanap pa ng pulis sa presinto sapagkat nandito na kami sa inyong mga telepono. Tumawag sa 911 at within 5 minutes moabot na ang atong mga pulis. Matud pa ni Police General Nicolas Torre III ang atong bag-o nga Chief PNP. Namatod pa po sa tuwang Regional Director sa Police Regional 7 nga si Police Brigadier General Rodrigo Atienza Maranan. Magkabagong pulis o magkabagong panahon, respetado ang mamayan, disiplinado ang kapulisan. Daghang salamat sa inyong paglantaw. Ma'am Rayo, salamat po kayo. And of course, amo ang Chief Arcad, Police Colonel Kimberly Mulitas, ma'am. Daghang salamat. And of course, may Amerikana, salamat kayo sa akong kusyo kasi Dennis, salamat kay Sir. Og sa tram nga kapulisan, magtinabangay tagtanan og sa atong mga komunidad labi na karon nga balik eskwela na, hapit na mubalik ang eskwela, no, ang sulod sa klase sa atong mga kabatanunan, sa atong mga kabataan, mag-amping tantanan labi na sa atong mga ginikanan, di ginato pasagdahan ang ato mga anak, no. Always gutang i-monitor ang ato nga mga kabataan kay lisod na kaayo og matumpawak na sila sa mga kadaotan. Boy Maksoy, daghang salamat og maayong hapon. Wate kong oras magila papadayon sa ato ang programa, no, alang nato nawahin sa pagtanaw do na tayo replay ugma alas 9 hangtod sa alas 10 sa gabi. Apan katong gusto nga mo review na sa ato ang program, inyo sana makita sa atong FB live diri sa CCTN ingon man sa PRO7 nga FB usab, no. Wate kong oras nga sa ko ang partner, nga nandang partner nga si Lieutenant Colonel Maria Aurora Lagari Rayos, ingon man ni Boy Maksoy karong hapuna. Kini na lang inyong ubos nga lagad Dennis Rigner Tabar. Ako mingon mayong hapon kanatong tanan. Next to God, next to God, next to God, mga pulis. Next to God, next to God, next to God.